Di Salvatierra Residence. Hanggang sa pagka-uwi ng bahay, hindi na naman tumitigil sa pag-iyak si Nicolas. Hindi na malaman ang gagawin ng mag-asawang Di Salvatierra, kaya wala na silang nagawa pa kundi ang tawagan na lang si Rovan para papuntahin ng bahay. Walang ibang makapagpatigil sa pag-iyak ni Nicolas noon pa man kung hindi si Rovan lang talaga. Nag-aalala na din sila dahil namamaga ng mga mata ng bata, tapos nahihirapan na ding huminga dahil sa matinding pag-iyak. Ilang saglit lang, dumating din naman na nag-aalalang si Rovan. Tinanong niyang mga magulang niya kung anong nangyari. Siguro sobrang namimiss niya na ang biological mother niya. Simula sa pag-alis namin sa parking area ng mall, hindi na siya tumigil sa kakaiyak. Paliwanag naman kaagad ni Mr. De Salvatierra kay Rovan. Hindi naman mapigilan ni Rovan ang malakas na mapabuntong hininga. Nilapitan niya si Nicolas at tinawakan sa magkabilang balikat. Hey anak, stop it. Hindi ka dapat umiyak ng ganyan. Nakalimutan mo na bang promise ng daddy kanina? Inutusan ko ng Uncle George mo na hanapin ang mommy mo. Mahinahong wika ni Rovan sa anak niya. Umaasa siya na sana makinig ito sa kanya at tumigil na sa pag-iyak. Masyado na din kasi talaga siyang nag-aalala sa kalagayan nito eh. Dad, I saw her. My mom. Kanina po sa mall pero parang ayaw niya na sa akin. Parang ayaw na sa akin ng mommy ko. Umiiyak na sagot sa kanya ng anak niya. Muli siyang napasulyap sa mga magulang niya na noon ay tahimik lang din na nakamasid. Kung hindi lang niya mahal ang anak niyang ito, baka kanina pa naubos ang pasensya niya. Kung hinahanap ng anak niyang ina nitong si Mireya, paano pa kaya siya? 5 taon niya nang hinahanap si Mireya at wala man lang siyang naging balita tungkol dito hanggang ngayon. Okay, I promise one of these days. Makakaharap mo na siya. Don't worry, malapit na siyang dalhin ni Uncle George sa atin. Nakangiting sagot niya dito. Sa isang iglap, biglang tumigil sa pag-iyak si Nicolas. Mahigpit na yumakap sa kanya ang bata bago muling nagsalita. Thank you, Daddy. Kapag makita niyo na po si Mommy, gusto ko po huwag na siyang umalis sa tabi natin. Gusto ko po palagi siyang kasama. Sagot nito sa kanya. Hindi niya naman mapigilan na makaramdam ng lungkot. Hinaplos niya pa ang likod nito bago niya ito sinagot. Yes, sure anak, mangyayari ang sinasabi mo. Ngayon sa akin, kapag makita natin ang mommy mo, hindi rin ako papayag na muli siyang umalis. Sagot niya dito. Pagkatapos ng halos 1 minuto din na pagyakap niya sa anak niya, bumitaw na siya at siya na din mismo ang nagpunas ng luha nito sa pisngi. Now, okay ka na ba? Hindi ka dapat umiiyak ng ganyan. Can't you see? Sobrang nag-aalalang grandma at grandpa sa'yo. Muli niyang wika. I know, and I'm sorry grandma, grandpa. Nakangiti ng sagot ni Nicolas. Nahiya pa siyang napatingin sa grandma at grandpa niya. Ayos lang yan na po. At least, nag-promise ng daddy mo na hanapin niyang mommy mo. Sagot naman kagad ni Mrs. Gemma. Mom, matagal ko na siyang hinahanap. Nagkataon lang talaga nakahirap niyang hagilapin. Malungkot namang wika ni Rovan sa ina niya. I know, pero baka kulang pang paghahanap mo. Baka wala na dito sa bansa si Mireya. Baka nakalabas na siya ng bansa kaya hindi mahanap ng mga taong sinuhulan mo. Sagot naman ito kaagad. Malungkot na napangiti si Rovan at takmang sasagot pa sana sa sinabi ng ina niya nang marinig niya ang pagtunog ng kanyang cellphone. Si George ang tumatawag kaya mabilis siyang napatayo at nagpaalam na muna sa mommy at daddy niya na sasagutin niya na muna ang tawag. Habang naglalakad siya palabas ng bahay, pinindot niya ng answer button para kausapin siya si George. Yes, Mr. Bermudez. Sagot niya dito. Sir, nakuha na namin ang itsura ng babaeng tinatawag ni Sir Nicolas na mommy niya. Pagbabalita naman kaagad ni George, siya amo niya. Alam niyang kanina pa ito naghihintay ng report niya, kaya naman talagang binilisan niya din ang investigasyon. Una siyang nakipag-ugnayan sa airport para matignan ang kuha ng CCTV. Then, sinong babaeng yun? Sagot naman kaagad ni Rovan dito. Kung sino man ang babaeng tinutukoy ng anak niya, buo ng loob niya na iharap ito kay Nicolas. Para naman matigil ng palagi ang pagtatantrums ng anak niya. Sa email niyo po sir, naisend ko na po ang picture niya. And by the way po pala, sa airport kaninang madaling araw, kilalang kilala niyo po kung sino kasama ng babaeng tinutukoy ni Sir Nicolas. Seryosong muling wika ni George. Kagad naman nagsalubong ang kilay ni Rovan. Hindi niya alam kung anong tinutukoy ni George kaya nagpa siya siyang buksan ang kanyang email. Gusto niyang malaman kung anong tinutukoy nito pero nang makita niyang mga litratong pinadala nito, hindi niya maiwasang magulat na makilala niyang nasabing babae sa larawan. Mireya, honey,
Mahina niyang sambit kasabay ng luha na kaagad na naglandas sa kanyang pisngi. Hindi siya makapaniwala. Napahawak pa nga siya sa kanyang dibdib habang hindi niya inaalis ang pagkatitig sa muka ni Mireya sa larawan. 5 taon. 5 taon din ang mabilis na lumipas at sa wakas, nagkaroon din siya ng balita tungkol dito. Natuldukan na din ang haka-haka niya na baka patay na ito. George, alamin mo kung saan nakatira si Mireya. Seryosong utos niya kay George na noon ay matyaga pa rin naghihintay sa magiging utos niya sa kabilang linya. Ayon sa report na nakalap ko, galing sa Australia si Ma'am Mireya. Kakalapag lang nila ng airport kanina kasama si Mr. Jonas Alarcon. Muling sagot ni George. Hindi naman mapigilang maikuyom ni Rova ng kanyang kamao. Nalilisik ang mga matang tumitig siya sa kawalan. Si Jonas na naman. Mula noon hanggang ngayon, si Jonas na naman. Shit! Jonas, thank you for today. Sobrang nag-enjoy ang mga anak ko. Nakangiting pasasalamat ni Mireya kay Jonas pagkatapos sila nitong ihatid. Need help? Marami kayatang pinamili ngayon. Tutulungan na kitang mag-ayos ng mga yan. Sagot din naman kaagad nito sa kanya. Kaagad naman siyang umiling. Kahit naman willing itong si Jonas na tulungan siya sa lahat ng mga dapat gawin, nahihiya na din naman siya dito. Baka kasi lalabas na masyado na siyang abusado eh. Marami nang naitulong si Jonas nitong mga nakaraang taon at pati love life nitong napabayaan na yata. It's okay, kaya ko ng mga yan. Remember, may 1 linggo akong pahinga bago bumalik sa trabaho natin, sagot niya. Yes, may 1 linggo siya bago pumasok sa bago nilang opisina ngayon. Isa pa itong si Jonas ang magiging busy simula bukas. Kaya naman nakakahiya kung istorbohin niya pa ito ngayon. Ang marami niyang pinang-grocery kanina ay kayang-kaya niyang ayusin. Are you sure? Oh, by the way, regarding naman sa pagpapahanap na kasambahay, kinonta ko ng trusted agency ko na bigyan ka ng 3 para naman hindi ka mahirapan sa daily errands niyo sa mga bata. Sagot nito. Muli na naman siyang ngumiti. Salamat, Jonas. You know what? Kung wala ka, hindi ko na rin talaga alam kung ano ang gagawin ko. Mabuti na lang talaga at nandyan ka. Sagot niya rin naman. No worries. Alam kong kayang-kaya mong lahat, Mireya. You're strong at nandito lang ako palagi to support you. Sagot din naman kaagad nito sa kanya. Muli siyang napangiti. Thank you and ingat ka sa pagmamaneho ha. Of course, I will. Ingat din kayo ng mga bata dito. If anything happens, don't hesitate to call me, okay? Nakangiting sagot nito. Kaagad naman siyang tumango. Nang tuluyan na nakaalis si Jonas, inasikaso niya kaagad ang kambal. Tinulungan niya itong maglinis ng katawan para makatulog na. Nang masiguro niyang tulog na, sa kanya palang inayos ang lahat ng mga pinang-grocery niya. Eksaktong 2:00 ng madaling araw siya natapos, kaya pagod siyang bumalik ng kwarto para makapagpahinga na din. Samantalang si Jonas naman, dumiretso sa isang bar. Kikitain niya mga dati niyang mga kaibigan. Actually, kaibigan nila Rova noon pa man, ngayon nagbalik siya ng Pinas. Gusto niyang bumalik sa dating buhay niya. Matagal din siyang nawala kaya naman gusto niyang ma-meet ulit ang mga kaibigan niya. Lalo na ngayon na kailangan niya ng connection dahil sa business nilang dalawa ni Mireya. Sila Gray, Elvis at Cooper ang kikitain niya. Silang 3 ay namamayagpag sa business world sa nakalipas na mga taon pero sa kanilang lahat na magkakaibigan, masasabing si Rova ang pinaka-successful sa larangan ng pagnenegosyo. Napanatili nito ang status na rank 1 sa pinakamayamang negosyante ng bansa. Bro, ikaw na ba yan? Sa wakas, nagbalik loob ka na rin. Nakangiting salubong sa kanya ng mga kaibigan niya. Nauna si Cooper, sumunod si Elvis at huling nakipagkamay sa kanya si Gray. Long time no see. Kamusta kayo? Abat ang tataba niyo na ha? Wala yata kayong ibang ginawa kundi ang lumaklak. Natatawa niyang sagot, nagtawanan naman ang mga to at binigyan siya kaagad ng alak. Para sa pagbabalik ni Jonas. Cheers! Sabay-sabay pang wika nila sabay taas ng basong may lamang alak. Ilang saglit lang masaya na silang nag-inuman hanggang sa napunta ang topic nila sa isa pa nilang kaibigan na si Rovan. Hindi na namin nakakabanding ang taong yun. Masyado yatang obses sa pagpaparami ng pera. Sa tuwing yayayain na palaging sagot sa amin busy. Natatawang wika ni Elvis. Hindi naman mapigilan ni Jonas na mabataas ng kilay. Wala namang bago eh. Noon pa man, bihira lang din talaga makipagbanding sa kanila si Rovan. Masyado kasi talagang seryoso sa buhay ang taong yon at mas pipiliin pang magtrabaho para mas mapalago ang kumpanya kaysa tumambay sa bar. Lalo nang dumating sa buhay nito si Mireya. Bahay at opisina lang ang ginagawa pero wala pa rin nangyayari.
Hindi pa rin ito naalagaan ng maayos si Mireya. By the way bro, hindi ba't ex-girlfriend mo ang naging live-in partner ni Rovan before? Well, don't get me wrong and don't think na chismoso ako. Pero napag-uusapan lang naman. Nakangiting tanong ni Elvis, hindi naman mapigilan ni Jonas ang mapangiti. Ang mga ganitong usapin ay wala na sa kanya. Hindi na mahalaga lalo na't naka-move on na siya kay Mireya. May ibang babae na nagmamayari ng puso niya. At hanggang ngayon hindi niya alam kung hanggang saan at kailan siya dadalhin ng matinding konsensya dahil sa mga nangyari. Yeah, si Mireya, ba't matagal na rin silang wala diba? Nakangiting tanong niya dito. I heard na patay na daw, namatay or nagpakamatay. I don't know, basta yun ang dinig ko kay Felice. Si Cooper. Tss, naniniwala naman kayo kay Felice, patay na patay yun kay Rovan. Saka maybe iniisip niyang patay na si Mireya dahil siya naman talagang may kasalanan kung bakit nahulog si Mireya noon sa yate. Seryosong sagot niya, kaagad na nagkatinginan ng tatlo niyang mga kaibigan. Gulat na gulat sa mga katagang binitawan niya. What? Teka lang, paano mo nalaman to? Hindi ba't 6 na taon kang nawala? Seryosong tanong ni Gray. Muling natawa si Jonas. Nagsali ng alak sa baso bago siya sumagot. Kahit na nawala ako, alam na alam ko pa rin ang mga nangyayari sa paligid ko. Lalo na si Mireya minsan kong minahal. Sagot niya bago niya tuluyang ininom ng alak. Nahuli niyo pa kung paano nagtitigan ng tatlo niyang mga kaibigan. Sir, yan lang po ang nakalap kong impormasyon tungkol kay Mireya. Sabay silang dumating ng bansa ni Mr. Jonas Alarcon at may kasama silang dalawang bata na posibleng anak nilang dalawa. Sagot sa kanya ni George Bermudez. Hindi niya mapigilan ang maikuyom ang kanyang kamao. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Sa nakalipas na 5 taon, ibig lang sabihin nito, si Jonas at Mireya palang magkasama. Pero paano nangyari yun? Paano nagkaroon ng tsansa sila Jonas at Mireya na nagkasama gayon sa yate na wala si Mireya? Nasaan sila ngayon nakatira? Gusto ko silang makaharap. Seryosong tanong niya kay George. Saglit na nag-isip si George bago sumagot. Hindi pa confirm kung saan nakatira ngayon si Mami Rhea. Pero si Mr. Jonas po'y nasa bar ngayon kasama sila Gray, Cooper at Elvis. Sagot nito, hindi niya mapigilan ng maikuyom ang kanyang kamao. Sa kabila ng mga nangyari, saan kaya kumukuha ng lakas ng loob si Jonas na makipagkita sa mga kaibigan nila? Mabilis siyang tumayo at naglakad palabas ng bahay. Pwes, puntahan natin siya ngayon. Gusto ko makausap ang gagong yun. Lalo na't hindi ako papayag na tuluyan niyang mailayo sa akin si Mireya. Kahit na anong mangyari, ipaglalaban ko si Mireya sa abot ng aking makakaya. Galit niyang wika. Hindi naman nakaimik si George at ilang saglit lang sakay na ng sasakyan tinahak nilang way patungo sa paboritong bar na tambayan nilang magkakaibigan noon pa man. Habang nasa biyahe, sinusubukan niya tawagan si Cooper. Sumagot naman kaagad ito at kinumpirma nga na kasama daw ng mga to si Jonas. Galit siyang napatitig sa labas ng bintana ng sasakyan at sinabi niyang darating siya. Makikita niya, magtutuo sila ng lalaking yun. 5 taon din siyang namuhay na wala siyang ibang naramdaman kung hindi kalangkutan at regrets sa puso niya. Regrets dahil hindi niya naalagaan si Mireya ng maayos noon na siyang naging dahilan kaya tumalunto sa dagat. Pagdating ng bar, sinalubong siya ni Cooper. Muli nitong sinabing nasa loob pa si Jonas at alam na daw nito na parating siya. Hindi niya mapigilan ng maikuyom ang kanyang kamao. Hindi niya akalain ang lakas ng loob ni Jonas na hintayin siya. Sa kabila ng nalaman nito na parating siya. Pagkapasok nila sa loob ng VIP room, hindi na siya nakapagpigil pa na mabilis niyang nilapitan si Jonas. Buong panggigigil na hinawakan niya ito sa kwelyo. Nagpakita ka din! Galit ng sigaw dito. Pagkatapos noon, ay malakas niya itong sinapak. Naging dahilan yon kaya mabilis siyang inawat ng mga kaibigan niya at hinila palayo kay Jonas. Rovan my friend. Matagal din tayong hindi nagkita. Tapos itong isasalubong mo sa akin? Nakangisi namang sagot ni Jonas sa kanya. Parang wala lang ditong ginawa niyang pananapak. Parang hindi man lang ito apektado. Anong sabi mo? Alam ba kung anong ginawa mo, Jonas? Galit niyang sigaw dito. Natigilan naman ito. May naglalarong ngiti sa labi habang nakatitig sa kanya. Ano bang ginawa ko? Sa naalala ko, ikaw itong may kasalanan sa akin, Rovan. Ikaw itong naging malupit sa akin at kahit ni isang pakiusap ko sa'yo noon, hindi mo ko pinakinggan. Galit ding sigaw ni Jonas sa kanya. Kaya ba'y nalayo mo sa akin si Mireya? Kaya ba habang para kong isang baliw na naghahanap sa kanya, ikaw palang kasama niya? Galit niyang tanong dito. Lalong nangit-ngit ang galit sa puso niyang na malakas tong tumawa. What? Rovan,
Naririnig mo bang sinasabi mo? Nakalimutan mo na ba? Tuluyan ko na siyang pinaubaya sa'yo noon. Kaya lang anong ginawa mo? Pinabayaan mo siya, hindi ba? Hindi mo siya inilagaan at tinayaan mo siyang mapahamak mula sa mga kamay ni Felice. Galit nitong sigaw, pabalik sa kanya. Hindi naman siya makapaniwala sa narinig. Hindi niya rin maintindihan kung anong ibig sabihin nitong si Jonas. Alam mo ba kung anong nangyari kay Mireya nung mga panahon na yon? Sa yate, talaga bang nagpaimbestiga ka or sadyang wala ka naman talagang pakialam sa kanya? Muling tanong ni Jonas. Natigilan naman siya. Pakiramdam niya biglang nanikip ang dibdib niya dahil sa sinabi nito. Ayaw na sa'yo ni Mireya, kaya wag mo nang ipilit ang gusto mo. Malamig ang boses na wika ni Jonas. Lalo namang nagpupuyo sa galit ang puso niya. Hindi siya papayag, hindi pwedeng hindi mapasa kanya si Mireya. Kahit na nasa mga kamay ni ito ni Jonas, wala siyang balak na sumuko. Kukunin niya ulit si Mireya dito kay Jonas at walang makakapigil sa kanya na gawin yun. Itinago mo siya sa akin dahil hanggang ngayon may gusto ko pa rin sa kanya, di ba? Hindi ba? Seryosong tanong niya kay Jonas. Muli itong natawa. Hindi ko siya tinago sa'yo, Rovan. Si Mireya ang nagdesisyon na tuluyan kang layuan. You know what? Dahil nagsasawa na siya. Sino ba namang tangang babaeng papayag na dalawa sila ang ibinabahay mo at ang karibal niya sa'yo ay siya pang nagtangka na tapusin ang buhay niya? Galit na sigaw ni Jonas. Hindi naman makapaniwala si Rovan sa narinig. Feeling niya bigla siyang nawalan na lakas at napaupo sa malambot na sofa. Alam mo, mas masahol ka pa sa akin. At isa ko ng babae man noon, tanggap ko na nagkamali ako. Ikaw, anong ginawa mo kay Maria noon? Ano? Sigaw ni Jonas pabalik sa kanya. Mommy! Mommy! Narinig ni Maria na tawag ng anak niya sa kanya. Otomatikong gumuhit ang ngiti sa labi niya nang mapansin niyang mga anak niyang patakbong naglalakad. Palapit sa kanya habang nakasunod na naman sa mga ito si Jonas. Mukhang masayang mga to dahil nandito na naman pala ang ninong daddy nila. Mga anak, hey ano ba kayo? Ingat, kayo talaga? Natatawa niyang saway sa mga ito. Nang tuluyang makalapit sa kanya, buong pagmamalaki na ipinakita ng mga ito ang hawak na mga laruan na pasalubong sa kanila ni Jonas. Hindi niya tuloy mapigilan na mapailing at seryosong tintigan si Jonas. Ano na naman yan? Alam mo bang ang dami ng mga laruan ng mga batang yan? Kastigo niya dito. Well, I know. Kaya lang, mga laruan ng kaligayahan ng mga bata. At hindi ko kayang ipagkait yun. Siya nga pala, napadaan ako dahil parating daw ngayong araw ng 3 kasambahay. Napadala ng agency. You know, tutulungan kitang kilatisin silang lahat. Nakangiting sagot nito sa kanya. Hindi niya naman mapigilang mapangiti. Itong gusto ko kay Jonas Sa nakalipas na 5 taon, wala tong ibang ginawa ko hindi tulungan siya. Kahit na nandito na sila sa Pinas, hindi pa rin to nagbabago. Okay, thank you ha. Kailangan na din talaga namin ng makakasama dito sa bahay lalo na at bukas na bukas din, balak kong enroll ang mga bata sa isang kindergarten school. Para naman hindi sila maboard at may mamit din sila na ibang bata. Seryosong sagot niya dito. Don't worry, ako nang bahala dyan. Maghahanap ako ng school kung saan sila magiging komportable. Teka lang, kumain na ba kayo? May mga pagkain akong dala. Nasa kotse. Teka lang, kukunin ko lang. Nakangiting wika nito at mabilis na naglakad paalis. Nakangiting na sundan niya naman ang tingin si Jonas. Hindi niya akalain na darating sila sa ganitong sitwasyon na ang dati niyang nobyo ay aalagaan siya ng ganito kasama na rin ang mga anak niya. Ay, sana lang talaga. Hindi magbabago tong si Jonas At sana lang talaga mahanap din nito ang babaeng makakasama nito habang buhay. Samantalang si Rova naman ay seryosong kausap na naman si George gamit ang kanyang cellphone. Binalita ng lalaki na alam na daw nito kung saan nakatira si Mireya. Inutusan niyang sundan si Jonas palagi ang presto na sa bahay ngayon si Jonas kung saan nakatira si Mireya. At mula umuna sa kanya tatayuan ni George, kitang-kita niyang masayang si Mireya habang kausap si Jonas kasama ng 2 bata. Boss, mukhang anak ni Mr. Alarcon ng 2 bata. Mukhang close din silang dalawa ni Ma'am Mireya. Balita pa nga sa kanya ni George. Lalo siyang nagngit-ngit sa galit kahit na anong gawin niya. Hindi talaga kayang tanggapin ang kalooban niya na muling nagkabalikan sina Mireya at Jonas Hindi niya kayang makitang pag-aari ng ibang lalaki si Mireya. Handa pa rin siyang ipaglaban ito kahit na anong mangyari. Ibigay mo sa akin ang kumpletong address at pupunta ako dyan. Seryosong sagot niya na kaagad namang ginawa ni George.
Sakay ng kanyang kotse, bumiyahe siya patungo sa bahay kung saan nakatira si Mireya. Pagdating niya doon, kaagad nang itinuro ni George sa kanya kung saan ang bahay nandoon sila Mireya. At mula sa kanilang kinakaroonan ay nakita niyang babaeng masayang kausap si Jonas kasama ng dalawang bata. Kumakain ang mga ito malapit sa pool at hindi naman mataas ang bakod ng bahay. Kaya kitang-kita talagang mga kaganapan sa loob ng bakuran. Shit! Galit niyang sigaw. Naramdaman niya din ang malakas na pagkabog ng dibdib niya. Totoo nga. Buhay si Mireya at nakikita niya ito gamit ang dalawa niyang mga mata. Sir, gusto niyo po ba na pasukin namin sila? Seryosong tanong sa kanya ni George. Hindi niya naman mapigilan na mapataas ang isang sulok ng labi niya at matalim ang mga matang. Muling tumitig kina Mireya at Jonas na noon ay masayang nag-uusap pa rin. Mukhang mga to na isang masayang pamilya at hindi niya matatanggap yun. Hinding-hindi, kaya naman, kahit na alam niyang mali, isang pa siyang muling nabuo sa isipan niya. Sasama ako sa loob. Seryosong wika niya. Pagkatapos sabihin ng katagang yon, walang pag-aalinlangan na bumaba siya ng kotse at naglakad patungo sa mismong gate ng bahay. Samantalang si Mireya naman ay wala sa sarili na patingin sa may gate ng bahay, kung saan kitang-kita ng dalawa niyang mga matang ilang mga kalalakihan na naglalakad palapit. Napansin naman kaagad ni Jonas yun at napatitig siya doon. At ganun na lang din ang gulat niya nang mamukhaan niya si Rovan. Jonas, ayaw ko siyang makausap. Anong ginagawa ni Rovan dito? Seryosong tanong ni Mireya sa binata. Ramdam ni Mireya ang malakas na pagkabog ng dibdib niya. Alam niya naman sa sarili niya na posible talagang mag-cruise ang landas nilang dalawa ni Rovan dito sa Pilipinas. Pero hindi niya naman inaasahan na ganito pala kabilis. Shit, hindi ba talaga siya titigil? Narinig ni Mireya na wika ni Jonas at mabilis na tumayo. Pasalubong nitong nilapitan sila Rovan na noon ay walang paalam na basta na lang pumasok dito sa loob mismo ng bakuran.